Hi guys! So, ito na yung part 2 sa bahay ko. So, yeah. And let's go na. Let's go. First, ayusin na muna natin. Dapat. Kasi guys, pag di siya maganda, Okay. Nagsimula ang pelikula sa isang tattoo shop na pag-aari ng isang matandang lalaki. Yan. Nagtatrabaho siya para sa isang gangster nang ang isa sa mga miyembro ay nagdala ng isang envelope na puno ng itim na buhangin. Hindi alam ng mga gangster kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang matanda ay natigilan sa labis na pagkahula. Pinahayag niya na ang itim na buhangin ay nagpapahiwatig ng pagdating ng walang awa at inatatakutang ninja sa mundo. Matagal na niyang nakaharap ang mga ito at meron ng karanasan kung gaano sila kapanganib. Nang tinawag siyang duwag ng mga gangster, ipinakita niya sa kanila ang isang malaking teklat sa kanyang dibdib na sanhi ng pag-atake ng ninja. Ipinanganak siya na nasa kanang bahagi ang kanyang puso na siyang tanging dahilan kung bakit pa rin siya nabubuhay hanggang sa ngayon. Sa pagkabigla ng lahat, biglang nahiwa ang ulo ng isang lalaki at kumalat ang dugo sa buong silid. Pagkatapos, may nahulog na wire mula sa kisame at hinila pataas ang isa pang gangster. Nang itinapon siya pabalik, mga piraso na lang ng kanyang bituka ang nakarating sa sanhi. Nanatiling nakatago ang mga ninja sa dilim at sabay-sabay na hiniwa ang katawan ng mga tao na lumikha ng isang brangka. Nang mamatay na ang lahat, makikita ang mga ninja na lumabas sa madilim na sulok ng silid. Pagkatapos, ipinakilala sa amin ang Ozuno clan ng Japan. Isa itong clan ng mga ninjas na pinamumunuan ng malupit na si Lord Ozuno. Kumukolekta ang clan ng mga bata mula sa buong mundo at pinapadaan sila sa isang malupit na pagsasanay upang maging ultimate ninja assassin. Sikat ang clan nila sa mga world leaders at ang sino mang makapagbibigay ng 100 libra ng bipo sa angkan ay maaaring umarkila sa kanilang mga assassin at tiyakin ang pagkamatay ng taong gusto nilang pagkayanin. Ang Ozuno clan ay nagtatrabaho ng palihim sa loob ng higit sa 100 taon at nasa liwag ng pagkamatay ng Pangulo ng Russia, ang Prime Minister ng Japan at marami pang ibang mga kilalang personalidad. Sa isa sa mga session, ipinakilala ni Lord Ozuno sa ibang miyembro ng grupo ang isang bagong bata na nagngangalang Raizo. Iniwan siya ng kanyang mga magulang at dinala sa clan ng pinuno. May nagsasabi kay Ozuno na si Raizo ang magiging pinuno ng angkan kapag namatay na siya. Dahil sa mga expectation, mas mahigpit ang pagsasanay para kay Raizo. Nang 10 taong gulang na siya, meron na siyang mga peklat sa buong katawan dahil sa mga pagusang natatanggap niya sa tuwing nagkakamali siya. Ang isa sa mga mahalagang katangian na dapat taglalin ng isang ninja ay ang kanyang kakayahang manatiling nakatago. Pinalakad si Raizo sa isang marupok na sahig na gawa sa kahoy, ngunit ang isang tunog ay nagresulta sa pagkaliwan ng kanyang mga paa ng isang blade. Sa gabi, halos hindi makatulog ang bata dahil sa sobrang sakit. Pagkatapos, nasaksihan niya ang kabaitan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nang ang isang batang babae ay naglagay ng gamot sa kanyang mga sugat. Ang pangalan niya ay Kiriko at siya ay kapwa ninja na nagsasanay. Tinuruan ng mga bata na huwag magkaroon ng anumang uri ng emosyon, ngunit iba si Kiriko. Hindi siya naniniwala sa karahasan at pagpatay na sinusuportahan ng angkan. Mabilis na lumipas ang oras at magkasamang lumaki sina Raizo at Kiriko na halos hindi nag-uusap. Si Raizo ang naging pinakamagaling na ninja na sinanay ni Ozuno. Gayunpaman, sa isang laban sa kanyang senior na si Takeshi, natalo siya dahil sa isang maruming taktik ng kalaban. Pinayagan ito ng master at sa halip ay sinisi si Raizo sa pagiging mahina. Gumamit siya ng finger pushing technique kay Raizo na naging sanhi upang pamilipin sa sakit ang ating bida. Ayan guys, so let's go. Ito, wala pa naman. Ayan talaga yun natin siya nito. Ayan, perfect! Ayan. Carry bells na yan guys. It's okay. Ayan, ito naman. Ito naman isa. Ay, maganda ilagay dito.
Ganda. Ayan, okay na guys. Design na lang ang kulang. So, ano kaya? Wait lang guys. Kuha tayo neto. Asan na ba yun? Wala dito. Ito. Okay lang yun guys kahit kahoy. Ayan. Design naman eh. Ayan, pink na pink talaga. So, ano pa? Yan, okay na guys. Carry bells na. And yung sa taas, siguro ilaw. Tapos here, light. And dito tayo. This and this. Yan, carry bells na yan guys. Yan, okay na ba yan? Yan! Okay na siya guys. Yan na siya. Simple lang. And guys, dito naman yung kusina. Dito sa part na to. Hello! Ang daming kusina guys. Grabe. Ang cute nila eh. May white naman eh, kaya carry bells na. And this. Magde-design muna tayo guys bago tayo ano ba tawag dun? Lagay-lagay ng mga gamit na ganyan. Enek, ganon. Para hindi siya sa time or sa ano natin. Ayan. Ito na po yung hiniintay mo, be. Yung kapatid ni Josh. Ito na yung iniintay mo. Sorry kung natagalan. Love you all. And guys, mag-follow na kayo. Follow na kayo, be. Kung ayaw nyo mag-follow, di ko kayo pinipilit mag-follow. Kung ayaw nyo, it's okay. Manood lang kayo sa mga videos ko.
ayaw nyo o ayaw nyo i-heart. Carry bells lang naman. Alam ko naman kasi ang dahilan. Uy! Dahilan. Ayan. Carry bells na to guys, no? Ayan, perfect. Dito tayo sa kusina. Along cute, day. Puro pink din siya, ha? Super cute. Diba? Pero hindi ko siya kailangan. Pang-bake to. Hindi naman mag-bake. Diba? Super cute. Hala! Nako, kinikilig ako. Oh my gosh. So, unahin natin ang baso. Yan. Carry bells na yan, day. And plato naman, day. Plato naman. Ay, wait lang. Ay! Grabe. Ayan. Ito namang mga palang protection. Ayan. Carry bells na ba yan, guys? Tingin tayo dito sa may pinakababa. Kung meron pang pink. Diba? Kutsilyo. Yan, okay na yan, guys. Carry na siya magluto. Ano kaya? Ano ba ito? Nauubos din siya. So, yeah. Carry bells again? Mag-bake tayo. Try natin mag-bake ka. Tapos to, hindi pala kasha. Ayan, itong mga niip lang. Carry bells madamit eh. Ayan, ganyan. Ito, ano lalagay natin dito? Yung mga pang-bakes. Ito siya kasha. Huwag na lang yan. Ano kanya? Kaya lang yung sa taas. Ito, parang pusong ba ito, eh?
cupcakes. Okay. Kunin ko to. And perfect. Ayusin natin ang gulo. Ayan. Yan, perfect. Ayan. Tingnan natin kung may pink food dito. Laki naman yan, ayan, wala siyang pink. Oh, so sad. Ayan na lang, wait lang. Kuha ulit tayo nito. Kuha ulit tayo box. Pero hindi na yan. Hindi na yun. Iba naman. Ano ba? Ito. Yan. Carry bells na yan, guys. Ano pa? Siguro kailangan natin magdagdag ng ref. Kasi parang ito, dito lang yung ref to ng matatamis. Ano, oy, may mga matatamis. Yan, okay na yan. Ayan. And dito naman sa labas.
So, magdadagdag tayo ng ref. Kasi hindi kinaya yung isa. Hindi ka na pipigil ang mawala. Gusto mo na lumaya ay walang magkagawa. Isa ko na lang kagawin. Lahat ng pinangako sa isa. Alam ko na mahal ka kita. Kung na mag-isa, gusto ko na maging masaya ka. Hindi ka na lang pipigil ang mawala. Kung gusto mo na lumaya ay walang magagawa. Isa ko na lang gagawin lahat ng pinangako sa isa't isa. Pasensya ka na kung di ka naging masaya. Alam ko na mahal pa kita. Mali yung tono. Tawag ka ng kumanta. Bet. Lagi kong gamit yung aking stand, guys. Ako ba kung bakit ko lagi gamit? Ay, parang ano ko siya, guys. Na-miss ko siya. Na-miss ko siya, dahil. Miss ko lang siya, dahil. Miss ko na ang aking best friend. Kasi ilang araw ako hindi pumasok. 2 araw. Kahit ganun, guys, kahit dalawang araw lang ako hindi pumasok. Miss ko na yung best friend ko. Excited. Pati yung mga fake friend ako. Miss ko pa rin sila kahit fake friend nila ako. Okay lang naman kasi sa akin kahit bulihin niyo ako. Basta, wag niyo lang akong pagsasabihan ng masama or sasaktan. Kasi pag sinaktan niyo ako, baka kayong kawawa sa susunod. Or baka kayo kawawa sa huli pag sinaktan niyo ako. Madali na naman kausap. Pag gusto niyo sapakin ko kayo, sasapakin ko naman kayo. Madali kasi akong kausap. Di katulad ng iba. Kailangan mo pa mag-please para lang sundin nila. Eme. Joke lang po. Part 2. Ang part 3, guys, mag-aano tayo. Gagawin ba natin? Mag-aano tayo, mami-mamihan ka na. Part 3. Continue. Siguro, ngayon ko na siya gagawin. Kasi yung part 1 tsaka part 2 magkasunod. Ngayong araw ko silang ginawa. Silang dalawa. Yeah. Wala kasi yung magawa. Ang bampake nyo. Eme! So, let's go. Sa mga hindi nakakaalam kung sino BFF ko, si wala. Ba't ko sasabihin sa inyo secret? Hulaan nyo kung gusto nyo malaman. Kasi wala akong magagawa.
wala akong magagawa. Kasi pag sinabi ko, okay? Pag sinabi ko, kaya hulaan niyo kung sino. Sa happy mood ko to inano guys sa happy mood, okay? Happy mood. Google siya, tapos search nyo happy mood, tapos yun, may lalabas dun, and download nyo. Yeah, ayan na. Okay na? Yun lang siya guys. Wait lang guys, sakat ko muna. Sorry guys, nakat ko siya. So let's go na. Ito yung ano natin, lagayan natin ang ayan, nasa susi. Nawawala na yung susi. Di ka na lang pipili na mawala. Gusto mo na lumaya ay walang magagawa. Mag-isa ko na gagawin lahat na pinangarap ko sa isa't isa. Ko ba yan dito ba? Hindi, I think. Hindi naman tayo ito ba yun? Pinangarap ko sa isa't isa. Ito ang dragon ko ganun ko tayo. Ayan, yun lang. So, part 3 na yun dito guys kasi wala na akong oras. Yun lang. Bye!